Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na mga balita dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Quiapo Church, hinimok ang mga deboto na manalangin para sa bayan. Panibagong big-time hike sa presyo ng gasolina at diesel, umarangkada na. Paratang ni Senator Amy kay PBBM, inalmahan ng mga opisyal at makabayang grupo. DILG, kakasuhan ng 24 na LGU executives na umalis ng bansa sa gitna ng kalamidad. 200 kabataang atleta sasabak sa 14th ASEAN School Games sa Brunei. At ex-Bangladesh Prime Minister, pinatawan ng death sentence kasunod ng hatol na crime against humanity. Hatas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, mabigat ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si President Ferdinand Marcos Jr. Lunes ng gabi sa ginanap na Transparency and a Better Democracy rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, kung saan siya ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Anya, ang Pangulo at ang asawa niya na si First Lady Lisa Marcos ay gumagamit ng iligal na droga. Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba nila nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita, hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Samantala, sa naging press conference ngayong hapon ng Presidential Communications Office sa pangunguna ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na pinoproteksyonan ni Senator Amy ang Vice-Presidente at ito ay isang desperadong aksyon para sirain ang Pangulo. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test at pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ay nasagot na. So hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Isang desperadong aksyon, sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Sa ibang balita, dagdag pasani na naman po sa ating mga motorista. Umarangkada na ang panibagong big-time hike sa presyo ng produktong petrolyo. Tataas ng 1 peso and 20 centavos kada litro ang parehong gasolina at diesel. Ito na ang ikapitong magkasunod na linggong taas singil sa presyo ng gasolina habang ikaapat na linggo naman para sa diesel. Samantala, wala pa ring paggalaw sa presyo ng kerosene bunsod ng kasalukuyang ipinatutupad na price freeze sa bansa hanggang sa susunod na linggo. Samantala, hinimok ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene o Quiapo Church ang mga deboto nito na manalangin di lamang para sa pansarili kung hindi para sa bansa. Ito ay sa ginanap na press conference sa Pope Benedict XVI
building sa Quiapo, Manila. Ayon kay Father Jade Licuanan, ito ang oras para palalimin ang debosyon sa pamamagitan ng pag-unawa na ang tunay na debosyon ay ang pagiging mabuting mamamayan. Nanawagan naman si Nazareno 2026 spokesperson Father Roberto Arellano sa mga dadalo sa prosesyon na sumunod sa panukala ng simbahan at huwag magsimula ng anumang kaguluhan. Dumalo rin si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na siyang Hermano Mayor sa Pista ng Nazareno 2026 at ipinahayag na wala munang papayagang magtinda sa paligid ng Quiapo Church mula January 7 hanggang 9, 2026. Sa iba pang ulat, umabot na sa higit 4 billion pesos ang kabuang pinsalang dulot ng Bagyong Uwan. Ito ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC nitong Lunes. Batay sa huling ulat nito, nasa 1.79 billion pesos ang tinatayang pinsala sa agrikultura habang nasa 2.27 billion pesos naman ang pinsala sa mga infrastruktura. Kabilang dito ang halos 13,000 magsasaka at mangingisdang apektado at nasa halos 70,000 ektarya ng nasirang produksyon. Gayon din ang naiulat na higit 200,000 kabahayang na pinsala sa 14 na rehiyon sa bansa. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umabot na sa 26 na katao ang nasawi bunsod ng Bagyong Uwan. 47 ang sugatan at 2 pa rin ang patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Samantala, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC sa publiko kontra scammers ngayong panahon ng Kapaskuhan. Bunsod nito, muling inilulunsad ng CICC at Scamwatch Pilipinas ang kampanyang 12 Scams of Christmas. Ito ay laban sa mga online fraud nitong Lunes. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga modus na dapat bantayan ay ang online shopping scam, fake delivery scam, loan scam, investment scam, online gambling scam at ilan pang scams. Sa atin pong ulat panahon, walang low pressure area ang posibleng maging bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, ngunit makakaapekto pa rin ang shear line at amihan sa ilang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Samantala, makakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pag-ulan at pagkidlat sa Barm, Soc-Sargen at natitirang bahagi ng Mindanao bunsod ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Habang makakaranas naman ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Bicol Region, Aurora at Quezon, bunsod naman ng easterlies. Susunod sa News Force, DPWH magsasampa ng kaso laban sa high-tone construction bunsod ng hindi pagkukumpuni ng seawall sa Navotas. PNP nakatanggap ng 1.6 billion pesos na bagong armas at sasakyan. Paratang ni Senator Amy Marcos kay PBBM, inalmahan ng mga opisyal at makabayang grupo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.